Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is gaano kabigat ang ating mga kasalanan, at mayroon tayong concept na penal substitution. Penal substitution is a biblical view that Christ, in His death, bore the penalty of God's justice for our sins as our substitute. The word penal points to the illegal punishment for sins, and substitution means Christ took our place. At the cross, Jesus absorbed the warmth we deserve, satisfying divine justice and securing our forgiveness. He was treated as a sinner so that we could be treated as righteous. This is not called illegal transaction, but a blazing center of God's love and holiness, where mercy and justice meet perfectly in the suffering Savior. At makita natin to sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wound you have been healed. Sa Tagalog naman po, dinala niya sa kanyang sariling katawan ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy, upang tayo yung mamatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran, at dahil sa kanyang sugat tayo ay gumaling. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching. Our sins required God's just punishment. So, yung mga kasalanan po pala natin, required po siya mapataw kay Christ na anak ng ating Panginoon, dahil nga binawis niya yung sarili niyang buhay para sa mga kasalanan natin. At ngayon naman sa second teaching na tayo, our sins are punished in the body of Christ. So, yung mga kasalanan pala natin na napalitan pala yung kasalanan natin sa pamamagitan ng pagpapahirap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, and sa pamamagitan nun, doon nabuhos lahat ng kasalanan natin sa nagawa nating kasalanan, at ipinataw yun sa ating Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, our sins were forgiven, we are justified. So, yung mga kasalanan po pala natin, napatawad na po siya dahil sa ginawa ni Kristo, at kumbaga, kinikilala na lang siya as our sins, but then, yung mga kasalanan natin, na pagbabayaran na siya. And yun naman sa ating application, first application, lament over our sins and follow Jesus. So, yung mga kasalanan natin, dapat nililimit natin siya. Yung mga kasalanan natin na sa tingin nyo, hindi nyo ginugusto, dapat hindi ginagawa. Dati iniiwasan natin yung mga bagay na yun. And dapat gawin natin, isundin lang yung Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman sa second application na tayo. Live free from sins, just as we have been set free. So, alisin natin lahat ng kasalanan na meron tayo sa buhay natin. And mabuhay tayo sa buhay na gusto ng ating Panginoon. Dahil pinalaya niya na nga tayo sa mga kasalanan natin eh. Hindi na tayo magbabayad doon. Ang gawin na lang natin ngayon, isundin lahat ng gusto ng Panginoon. At ngayon naman sa third application na tayo, love Jesus who has loved us the fullest. So, mahalin natin yung Panginoon gaya ng pagmamahal niya sa buhay natin. Pinapatawad niya tayo sa mga ginagawa nating kasalanan. So, deserve din ng Panginoon na mahalin natin siya at papurihan. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does understanding penal substitution deepen our love for Jesus and the assurance of salvation? So, sa akin, mas naiintindihan kasi siya dahil nga siya yung Diyos na nagdikta sa atin. Dahil alam naman lahat ng mga tao yan, siya rin yung Diyos na nagbigay sa buhay ng bawat isang tao at sa lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo. At ngayon naman, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na hindi natin kailangan mabuhay ng puno ng kasalanan sa buhay natin. Dapat natin piliin palagi yung kabutihan na mayroon tayo sa puso natin. At ngayon naman, how can you practically apply our devotion? So,
ma-apply ko po yung devotion na to sa buhay ko sa pamamagitan ng pag-iwas sa masasamang gawain at patuloy na pupurihan at sundin lahat ng gusto ng Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.